good days to all of you guys all over the world, and once again, welcome to my YouTube channel. At sa mga iba pa na hindi pa nakaka-subscribe, I invite you to subscribe to this channel and don't forget to tap the notification bell icon para lagi kayong update sa aking mga susunod na mga videos, mga kaibigan. Ang aking itatampok at o i-feature sa umagang ito ay isang maganda, matalino at matulungin babae, isang negosyante dito sa bayan ng Santo Domingo, lalawigan ng Nueva Ecija. At makikilala niyo siya sa pagpapatuloy ng aking interview sa kanya. Kaya watch it till the end. Ayo. Mga kaibigan, sa wakas, nagkita na kami ng aking kakilala, si Ma'am Apple Fragasan. At sa umagang ito, ako'y natutuwa at nakapiling ko siya sa tagal ng aming paghihintay. Ito yung naka-schedule pa, last January. At sa kadamihan ng kanyang mga schedule, abala sa mga business, ngayon lang na namin nasa katuparan at the month of December. Okay? So, good morning ulit sa inyo mga kaibigan, sa aking mga subscribers all over the world. Nandito na ang aking pinakahintay. Sa matagal na panahon ng aming schedule, ngayon lang nasa katuparan, si Ma'am Apple. Kumusta ka na, Ma'am? Okay lang po, easy, kasi Christmas season. Okay, ay ako'y nagagalak at nandito na ako sa intahanan for the very first time. At ako'y natutuwa sa mga tagumpay na tinanggap mo mula sa ating Panginoon. Can you please tell me about yourself? I'm Apple Andrea Santa Ana Ragasa. Firstborn po ni Councilor Tony Santa Ana and Ma'am Digna sa Bacan, Santa Ana. Graduate po ako ng Bachelor of Science degree in Pharmacy sa Central Scholar University, Manila. 2005. Cum laude? No, hindi po ako cum laude. Hindi po ako ganun na achiever sa school. Pero siguro may kasamang sipag tsaka luck. Kaya ako po na-achieve yung gusto kong yung talagang dream ko po. Actually, mga kaibigan, talagang ninais ko siyang makapiling at ma-interview dahil alam niyo naman, dumaras tayo ng mga pandemya, itong mga nakakarang panahon. Alam niyo ba, isa siya sa tumulong sa aming barangay, sa poblasyon, sa munisipalidad ng Santo Domingo, lalawigan ng Nueva Ecija. Nagbigay siya ng mga pangailangan ng mga mamamayan ng barangay Santo Domingo. Kaya ako in behalf ng komunidad ng barangay, poblasyon, nagpapasalamat ako sa ginawa mo, no? At ako, hindi naman ako nagtataka kung bakit na-reach mo ang tagumpay na yan, ano? At mga kaibigan, siya ay isang negosyante. Ang kanyang business ay line sa pharmacy. Pwede bang bigyan mo kami ng konting idea or tungkol sa yung business? Yung business ko po is in line po dun sa course na tinapos ko. Ayun. Actually po, hindi ko po talaga dream na magkaroon ng butika or yung pharmacy. Hindi ko siya talaga dream. Parang kaya lang ko po pinasok yung pharmacy, hindi po para kumita ng pera or hindi, isa po yun, goal po talaga kumita ng pera. Pero hindi po yun yung pinaka main goal ko at first reason ko bakit ko pinasok ang pharmacy. Kasi po, ang sabi ng lolo ko, si Mama Naring, kung kilala, Mama Naring sa Bacan, Apolinario sa Bacan. Lagi niyang sinasabi sa akin nung nagtatrabaho po ako, kasi bago po ako pumasok sa pharmacy business, nag-work po ako as a regulatory affair pharmacist. Yung work po na yon is in line po sa registration ng mga drug product. Bago mo i-market yung product, kailangan mo na registered siya sa FDA. Yun po yung first to work ko. At talagang yun yung gusto ko. Pero, gagaya nga po ng sinabi ng lolo ko, anak, sabi niya, parang kailangan ng Santo Domingo ng mura, dekalidad, at yung maabot ng mga taong walang maibili ng gamot or namamatay na lang dahil wala silang maipangbili ng gamot. Okay.
Yun yung pinaka-reason, kinikilabutan tuloy ako. Kasi yun po yung pinaka-reason ba't ako nag-open ng pharmacy. Kasi sobrang pinilit ako ng lolo ko. Yun po yung isa sa dahilan kung ba't pinilit ko na magkaroon ng pharmacy. Okay, napakaganda ng background, story, kung paano nakapag-start si Ma'am Apple sa kanyang pharmacy. At ako'y natutuwa, nagagalak, masunuring apo. Kaya ngayon, marami na siyang branch dito sa aming lalawigan. Ito din po yung dream na magkaroon ng maraming pharmacy. Bali, ilan na yung branch mo ng pharmacy dito sa bayan natin at sa iba pang mga kanugnag bayan ng Nueva Ecija? Sa Santo Domingo po, meron tayong 4 sa barangay ng Poblasyon, sa barangay ng Malasin, sa barangay ng Pulumbuli at sa barangay ng Balok. Sa Quezon naman po, meron tayong 2 sa Dulong Bayan. Ayun. Sa sentro po ng bayan ng Quezon. At mga kaibigan, katulad na banggit niya, murang bilihin ng mga gamot. Tumutulong sa kapwa. Kaya nagkaroon ako interest na ma-interview ko siya, makasama ko siya dito sa kanyang tahanan na sa kabila ng pandemya na naranasan natin, mga ilang panahon na nakakaraan, nandun siya, tumutulong sa kanyang kapwa. Sumunod sa lolo. Kaya hindi lang ang pagkita ng salapi ang kailangan ng tao, kundi ang importante katulad na banggit niya yung pagtulong sa kapwa. Ngayon, nararanasan niya ang pagpapala ng ating Panginoon. Marami na siyang branch katulad na banggit niya. At gayon din, at ako'y mapalad sa araw na to, ay nakapili ko siya katulad na banggit kanina. Matagal na naming ni-schedule itong interview ito. Subalit sa labis na kanyang pagka-busy, at ako medyo busy rin. Alam mo bang, bihira rin ako mag-vlog. At sa busy rin ako. Subalit, katulad ng pangako ko, isinunod ko lang yung pangako ko sa iyo, na magkaroon tayo daw pang palad dahil ang content ko ay 2 klase. Yun nga, katulad na mapanood nyo, yung mga kapuspalad na tinutulungan ko at matatagumpay na tao katulad ni Ma'am Apple. Ma'am Apple, katulad ng ganap sa iyo, ano naman ang ma-advise mo sa mga nagsisimula pa lang mag-business? Hindi lang dito sa ating bayan, sa lalawigan ng Nueva Ecija, paging sa ibang dako pa ng mundo. Una po, yung pagninegosyo po, hindi agad ganun ka-perfect. Hindi mo agad makukuha yung pangarap mo or yung dream mo na kailangan pagbukas ko ng business or kahit anong business ng butika, dapat mayaman na agad ako. Hindi po dapat yun yung main goal natin lahat. Una muna, syempre, ang pinaka-main goal natin talaga is syempre kumita ng pera. Yes. Pero dapat, ang una muna nating i-gain ay yung customer. Kailangan muna natin mag-invest para magkaroon tayo ng maraming customer. Susunod na po lahat doon kapag minahal natin, inalagaan yung ating mga customer. Yeah. At para tayong nakarinig sa isang seminar, kung paano tayo makapag-start ng isang business, yun lang po ang susi. Hindi lang sa pagkita, kundi sa pagmamahal sa mga client at bigyan natin alaga, value ang mga taong lalapit sa atin. Salamat sa dapat mahalin mo kung ano yung ginagawa. Ganun din at ramdam ko ang pagmamahal ng ating kaibigan si Mama Paul dahil ng mga magulang niya. Nakita ko kung paano maglingkod din dahil ang mother mo ay isang teacher. Public school at teacher. At ngayon ang kanyang father ay isang lingkod ng bayan dito sa bayan ng Quezon. Yes. At ganun din. Yung kapatid ay isang kaibigan ko rin, ay siyang namumuno at kapitan namin sa barangay Poblasyon. Kaya itong mga bata na to, itong mga tao na to, ramdam ko kung paano sila maglingkod sa bayan. At ngayon, dadapos tayo sa personal na pamumuhay. Katulad ganina, kung sino si Mama Paul, isa lang po kaming parang simpleng mamamayan. Lumaki kami sa barangay Poblasyon, doon kami pinalaki. Nag-aral kami, hindi kami nag-aral sa private or kahit sa doon lang kami sa, hindi naman public school, pero kahit naman saan ka nag-aral, wala po yun, di ba? Basta, okay, tama. Importante yung kung ano natutunan mo, na-applied mo sa iyong community, sa buhay mo. Kaya po, lumaki kami na alam namin yung simpleng buhay. Pinalaki kami sa simpleng buhay. Salamat ha. Sana mga kaibigan. Alam po yan ni, kasi taga-Poblasyon po kami, wala po kaming record na ginawa kahit anong
masama or pang-aapi or ano, wala po kaming ganong record. At saka yung pakikitungo po sa tao, yun yung talagang itinuro sa amin ng magulang natin. Tama. Kaya alam Kasi niyo mga... alam niyo naman po, walang sino man ang nabubuhay. Tama. Sa sarili lamang. Sa sarili lamang. Tama yun. Good. It's a spiritual word, ano. At yan, mga kaibigan, kung bakit kinontent ko siya sa aking YouTube channel. Puso na nagmamahal sa kapwa. At may kababaan loob. Kaya sa umagang ito, naway itong aming pakikipag-usap sa bawat isa, katulad din ng kanyang mga sinabi, ay maging inspirasyon sa ating lahat. Sapagkat sa buwan na to ay buwan ng Pasko, magmamahalan, at naramdaman ko siya. Naramdaman ko sa kanyang pakikitungo sa kanyang mga empleyado. Kumusta relasyon natin sa mga empleyado natin? Ang turo ko kasi sa akin, kasi pag nagbi-business ka po, hindi mo naman agad matututunan lahat-lahat. Pero habang tumatagal po, lagi naming napapansin na mag-asawa na ang unang-unang dapat mong alagaan yung mga empleyado mo. Ibigay mo lahat ng pwede mong ibigay. Hanggat kaya mong ibigay mo po lahat sa kanila. Kasi sila din yung magbabalik sa'yo or tutulong sa'yo para magtagumpay yung negosyo. Yung ganda, no? Nasabi ko sa inyo, malaking pakinabang itong umagang ito para tayo nasa seminar, ano? Si Mr. kumusta? So po, okay lang. Dati po siyang, seaman po siya. Pwede nating makatabi mo? Pwede po. Seaman po siya. Pero halos give up na po niya kasi nga po, wala akong kasama. Ayun, ibig sabihin, nangangahulugan lang concern sa'yo. Pwede ba nating makasama? Kagalakan ko maging makasama kayo sa umagang ito. At dali kayo dito. At ako'y natutuwa, mga kaibigan, itong dalawang mag-asawa na ito at tunay na nagmamahalan. Iginiba pang karir. Itong aking kaibigan, mga mister ni Ma'am Apple, isang seaman, ginibap para bigyan ng pansin ang ating minamahal kasi Apple. Makasama sa business. Kumusta ka na, bro? Mabuti naman po. Okay naman po dito sa lupa. Ayan. At ako'y nagagalak magkasama kayo. Talagang ganoon ang mag-asawa, talagang nagmamahalan at nagsasama sa lahat ng mga bagay. Kaya ako'y mapalad at nakapiling ko kayong dalawa sa Paskong ito. Sa totoo lang, matagal na itong schedule namin. Hindi naman ako sikat na vlogger. Ang nais ko lang, ibang mabigyan ko kayo ng halaga. Hindi ko naman kayo kaano-ano Pero ang puso ko na nagmamahal sa mga taong may sa concern sa kapwa. Dahil nakita ko ang concern nyo sa kapwa. Katulad binanggit ni Ma'am Apple, murang bilihin, nagmamahal sa kapwa, nagbibigay ng mga pangailangan ng barangay poblasyon. Kaya ako nagpapasalamat in behalf of my family at ng mamamayan ng poblasyon. Thank you very much. Thank you, brother. Thank you din po sa pag-paunlak nyo na nakapunta kayo rito. Sinasabi ko nga, hindi ako sikat na personality. Pero hindi doon natatapos ang lakbayin ko sa buhay, kundi bigyan ng pansin ang mga taong nagbibigay pansin sa lipunan. Kasi meron akong mga content, tumutulong ako sa mga tao na hindi pinapansin ng lipunan. Pero dapat ko rin pansinin ang katulad yung mga taong pumansin sa lipunan. Naunahan ba yung ibig sabihin? Ibig sabihin dalawang parte ng buhay. Isang kapos sa kapalaran at tinuturing ko kayong maganda ang kapalaran dahil nagmahal kayo sa kapwa. Kaya yung umagang ito nagpapasalamat ako. At sa pamamagitan ng YouTube channel ko, makakarating din sa iba't ibang dako ng mundo na kung gaano ang sinimulan ng inyong mag-asawa. Kung gaano ang value, ang kahalagaan na paninilbihan sa kapwa. Lalo tigit sa business, hindi lamang pera. Your last word, Ma'am Paul, para sa aking mga subscriber. Sa buhay po, hindi talaga importante masyado yung pera. Susunod lang po yun. Parang ang pinaka-importante po talaga ay alam mong i-value yung kapwa mo, mahalin mo yung mga ginagawa mo, saka yun. Basta ang importante talaga yung paano ka makitungo sa kapwa. Ayun, maganda. Brother,
Anong last message mo para sa Ako po, ang message ko sa ating mga viewers, sa mga Yes. subscribers, mahalin po natin ang ating kapwa. Ayun. Yun lang po. Merry Christmas and Happy New Year. Ayun. So, mga kaibigan, sa maigsing oras, ako'y nagagalak at natutuwa, nakapiling ko itong dalawang mag-asawa na to na tigib ng pagmamahal sa ating kapwa. Sana itong Pasko ay maging maligay para sa inyo katulad ng naranasan nila, pagmahal ng kapwa. Thank you for watching and God bless all of you. Thank you po. Thank you. Thank you for watching this vlog, mga kaibigan. Sana ay nakapagbigay ulit ako ng isang inspirasyon para sa mga tao na nais tumulong sa kapwa o magtatatag ng isang negosyo o anumang klase ng hanap buhay na dapat mahalin ang mga client, mahalin ang mga nakapaligid, mahalin ang mga empleyado upang tayo'y magtagumpay. Higit sa lahat, mahalin ang ating kapwa. Till then, God bless to all of you.